Chapter 4. Ilang minuto lang paglabas ko ng silid ay nakita ko ang pamilyar na pasilyo na nagmula sa aking ginawang comics. Walang duda na nasa Agatha Tower nga ako kagaya ng inaakala ko, pero gayunpaman alam ko na malaki ang lugar na ito at wala akong ideya kung nasaang parte ako ng tore. Kinabahan ako bigla at pakiramdam ko na isa akong batang paslit na naligaw sa kung saan. Lalo akong nagalit at nagnanais na mahanap agad ang baliw na anghel na iyon at makauwi. "Nasaan ka, baliw na anghel ka?" Sigaw ko. Wala naman akong pwedeng gawin maliban sa maghanap, pero saan ako magsisimula? Sa pag-iisip ko sa sitwasyon ay bigla kong naaalala na may paraan para matulungan ako sa pag-alam sa kinaroroonan ko. May ginagamit ang mundong ito na high-tech system para malaman kung nasaan ang location ko. Ang kamangha-manghang bagay na ito ay nagagamit lang sa loob ng tore at laro at ginagamit ng karamihan ito para malaman ang tungkol sa mga bagay-bagay sa Crimson Game. Nagawa ko itong mabuksan gamit lang ang pagnanais ng isipan ko, talagang napaka-high-tech nito. Gayunpaman kagaya ng inaasahan ko ay walang espesyal na makikita sa impormasyon tungkol sa akin, siguro dahil pinadala ako dito bilang normal na tao at ang lahi ng mga tao ang siyang pinakamahina sa lahat ng nilalang sa mundong ito. Ang tore ng Agatha ay pinapagana ng mahika at teknolohiya na naglalaman ng libo-libong laro sa higit 100 palapag nito. Ang bawat pangunahing lungsod sa bansa na may higit 50,000 tao naninirahan ay mayroong tore ng Agatha at ang kamangha-mangha dito ay konektado ang lahat ng tore, kaya naman maaari mong makalaro ang bang manlalaro kahit na nasa ibang lugar sila naroon. Ang paglalaro sa tore ay ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan sa mundong ito dahil mula pagkasilang pa lang ng mga nilalang dito ay nakarehistro na sila bilang manlalaro sa tore. Tama, bata, matanda, may kapansanan at kahit anong lahi ka pa nabibilang ay tinatanggap sa tore, kaya naman maraming umaasa sa tore para matustusan ang pangangailangan nila sa araw-araw. Sa kadahilanan na ito kaya sinasabi ng marami na ang tore na ito ay regalo ng Diyos na si Crimson sa mga nilalang niya. Maraming laro na pwede kang manalo ng pera at ano pang bagay, at marami sa laro ay mga simpleng laro lang na pwedeng salihan ng kahit na sino. Sa makatuwid madali kang makakaipon sa paglalaro sa tore, pero gayunpaman nakadepende na sa uri at hirap ng laro kung gaano kalaki ang matatanggap mong papremyo. Kaya naman marami sa mga manlalaro ay nagtatangka na maglaro sa mas mataas na palapag ng tore kung saan matatagpuan ang mga mahihirap at word-ong mga laro na halos ang iba sa mga ito ay kinakailangan mo nang ibuwis ang iyong sariling buhay alang-alang sa malaking gantimpala. Lumipas ang ilang taon, nagbago ang sitwasyon at naging komplikado ang mga paglalaro sa tore. Hindi naman talaga ganon kadelikado at kabrutal ang laro sa itaas ng tore, ngunit dahil sa mga ganid na manlalaro na naghahangad ng malaking gantimpala ay naging masalimuot ang mga laro para sa mga manlalaro. Walang batas ang laro na papatay ka ng ibang manlalaro para makuha ang panalo, pero gayunpaman wala ring parusa sa gagawa nito, kaya naman naging talamak ang patayan sa itaas ng tore, lalo pat walang pakiilam ang mga manlalaro sa kapwa nila manlalaro basta makuha lang ang panalo. Importante kasi sa manlalaro ang makakuha ng puntos hanggat maaari, kaya naman hindi maiiwasan ang iba na magmalabis sa kalayaan na gawin ang mga bagay na iniisip nila na makakatulong sa kanila, kagaya ng pagbabawas ng mga manlalaro. Kinakailangan ng lahat na makaipin ng maraming puntos dahil ang puntos na nakukuha mo ay siya rin ibabayad mo sa ibang larong nangangailangan ng kabayaran para makasali, at ang dami ng iyong puntos ang nagsasabi kung nasa ang estado ka ng lipunan sa Endoryo. Mayroong 7 antas dito sa Endoryo at nakabase ito sa puntos na meron ka. Beginner, Warrior, Gamma, Beta, Alpha, Columbus, Warlord. At upang makaalis ng Beginner ay kailangan mong makalakam ng 10,000 points at tumitriple ito sa bawat pag-akyat mo ng ranggo. Beginner 10,000, Warrior 30,000, Gamma 100,000, Beta 300,000, Alpha 1,000,000, Columbus 3,000,000. Warlord 10,000,000. Sa oras na maging warlord ka ay gagantimpalaan ka ng kayamanan at kaharian na iyong pamumunuan. Makakatanggap ka rin ng maraming pribilehiyo hindi lang sa loob ng tore kundi maging sa labas nito, kagaya ng paggawa ng sariling laro o ang manakop ng bayan na pwede mong maging pagmamay-ari. Dahil sa mga bagay na iyon kaya marami ang nais magkamit na maging warlord at tanghaling pinakamakapangyarihan sa buong Endoryo. Napakakomplikado, pero kung tutuusin kahit naman sino ay hahangarin iyon, lalo na sa ganitong klaseng mundo ka nakatira na ang tanging paraan para galangin at makaligtas ay ang patuloy na manalo.
Pero ano ba ang pakialam ko sa mga bagay na iyon? Ang tanging mahalaga ngayon sa akin ay ang makita ang baliw na anghel na iyon. Ilang minuto pa na paglalakad ay nakita ko ang elevator na kung saan maaari kong gamitin para makaalis ako sa tore. Agad akong lumapit dito at wala pang ilang segundo ay nagbukas na agad ito. Bumungad sa akin ang mga nilalang na nasa loob ng elevator kaya medyo nag-alinlangan akong gumamit nito. Gayunpaman naalala ko na hindi maaaring manakit ang sino mang manlalaro na nasa loob ng tore kaya naman pansamantalang napanatag ako. Binati ako ng maliit na robot na siyang nagpapatakbo ng elevator at tinanong kung saang floor ako pupunta. Dalhin mo ako sa main lobby ng tore. Pumasok ako dito at hinintay na makababa ito hanggang sa main lobby. Higit 1 minuto rin ang lumipas at nakarating na rin ako sa ibaba at naglakad dito. Sobrang kamangha-mangha talaga ang main lobby ng tore at napupuno ito ng mga manlalaro sa tore. Sa sobrang laki nito ay halos kasya ang libo-libong mga mandirigma sa loob. Gayunpaman dahil sa laki rin nito ay hindi ko alam kung saan pupunta at magsisimulang maghanap. Ilang sandali pa habang naghahanap ako ng mapupuntahan ay napansin ko ang kumpulan ng mga tao sa gilid. Nakatingin sila sa karatula sa pader at sa tingin ko iyon ang dahilan kaya sila nagkukumpulan. Agad kong pinuntahan ang kumpulan ng mga tao at nagbaka sakali na rin na may mapalang kahit ano na makakatulong sakin. Escapa Recruitment. Ang pinagkakaguluhan ng mga ito ay ang paghahanap ng grupong Escapa at pagtanggap sa mga bagong miyembro na sasali sa kanilang puwersa militar. Oo nga pala sa mga tore madalas sila kumukuha ng mga bagong sundalo, sambit ko. Ang Escapa ang isang grupo ng mga mandirigma na lumalaban sa masasama at negal iligtas sa mahihina laban sa mga kriminal. Es para sa espada, K para sa kalasag, P para sa pananalig. Ang tatlong bagay na yan ang siya nilang tinataglay para makapagligtas ng mga nilalang. Maituturing silang legal na grupo sa pamumuno ng ika-9 na warlord at maaari silang sumali sa laro kahit na iba ang kanilang pakay dito na madalas ay ang panghuhuli ng mga kriminal na lumalabag sa batas ng kanilang Diyos. Mayroong 10 pangunahing mandirigma ang Escapa at binasegan nila ang mga sarili bilang weapon of gods, mga nilalang na nagmula pa sa iba't ibang lugar sa Endorio.